karon o Dios pinakilala namon o Dios nga ikaw lamang ang ngayan ug takos nga simbahon pasidunggan sa among mga kinabuhi. Ikaw lamang ang tuburan sa tanang kaalam ug kahibalo. Ikaw o Dios giya sa among magtutudlo karon nga samtang siya nga magapamulong. Ikaw magadihog amahan sa mga pulong nga amon masabtan, amon mga ikinabuhi ang imong mga pulong o Dios sumala sa imong purpose, sa imong kabubuton o mahimaya ikaw sa among pagabuhaton. Kanimo lamang ginasalig namon ang tanan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen, amen. Praise the Lord. So, I would like to acknowledge the presence of Ma'am Eliza Costado. Amen. Sir Erwin Ubas, praise the Lord. Sir Gilbert, Ma'am Jean, Ma'am Grace, Mr. Felix po, si Ma'am Yang Third, amen, and si Ma'am Marjodel. Praise the Lord. And of course, above all, we would like to acknowledge the presence of our dear Sir Nick. Sir Nick, good evening po. We shall proceed, amen. Praise Yes, God. go ahead. Amen. So, mga classmates, meron pong reaction dyan. Pag meron po kayong anything, mag-raise hands lang po kayo. Makikita ko po yan. Yan. Meron pong ganyan, naka-clap. Amen. Or meron naman thumbs up or anything po. Amen. Raise hands lang po. Amen. Praise the Lord. So, before I will proceed with our subtopic tonight, let me first recap what we have last Tuesday for the benefits of those classmates who were not able to attend last Tuesday. So I will just read it very quickly, just give some focus and attention so you can get some points from the previous lecture po last Tuesday. So last Tuesday, we had started with chapter 4, the assignment of Jesus, restore the kingdom. Everybody in the world was born to fulfill an assignment. God created each one of us to solve a problem. There is something that God wanted accomplished that required our existence. Every one of us, none of us are an accident. None of us are here by mistake. Our place on this planet is related to an assignment that God had in his mind long before the very existence of our world. Thus makes us critical to his global plan. Amen. And then after that, yung first subtopic po natin, reversing the curse of man's defection. Basahin ko lang din po. God's purpose for us in the same as it has always been, to exercise dominion and authority over the earthly realm under his sovereign kingship. That has never changed. What has changed is our position. Adam and Eve's abdication of their rightful place of authority allowed Satan, an unemployed cherub, to usurp the throne God intended for us to occupy. Relegated to the status of helpless subjects of a devastating kingdom of darkness, we cannot return to our original place without God's help. Fortunately for us, God did not simply write us off, wipe us out, and start all over. His eternal purpose will never be thwarted. His perfect will shall come to pass. From the very beginning, God had a plan that would resolve our defection. But when the time had fully come, God sent his Son, born of a woman, born under law, to redeem those under law that we might receive the full rights of sons. Sa Galatians 4:4-5 po yan. God's purpose was to restore us to our full status as his sons and daughters and bring us back into his kingdom. He sent Jesus as the way, faith in Jesus Christ as the Son of God, and his death for our sins,
and resurrection for our life is the doorway through which we enter the kingdom of God. Amen. That was last Tuesday po na tinikap natin, and tonight we will start with the next subtopic, a king and his kingdom. Praise the Lord. Amen. But before po ako mag-proceed dyan, I would just like to give you a brief things about our insight po, mga classmates. Amen. So kung napansin nyo po, nag-send ako diyan sa ating GC ng meaning ng insight. So yung insight po is a noun, the capacity to gain an accurate and deep understanding of someone or something. Meaning to say, yung insight po natin ay magbabase sa kung ano po yung natutunan natin sa lecture. Example for tonight po, kung ano po yung mga points na nakuha natin sa naging lecture natin ngayong gabi, yun po ang magiging insight natin. Amen. So, as much as possible po, request ko ulit kung kaya naman natin, where I'm sure kaya po natin, ilimit po natin yung insight into 5 to 10 minutes. Siguro po within a maximum 10 minutes, marami na po tayong masasabi niyan. Amen. Para yung the rest of the others po is makatapos din po sila sa kanilang na-prepare na insight. Kasi kung lalagpas pa po tayo sa, let's say siguro maximum 15 minutes, ang dami na po nating masasabi niyan. Kung lalagpas pa po tayo dyan, parang yung iba po, hindi na nila ma-emphasize talaga yung na-prepare nilang insight. So, yung iba naman, we will just keep waiting, listening, or baka hindi na po masyadong interesting, yung mga ganon, mga classmates. So, tayo po kasi is, we are studying, amen. So, sa pag-aaral po natin, kailangan, alam niyo po yung sinabing, our God is a God of orderliness and cleanliness. So, dapat po, nasa order din po tayo, amen, para accordingly makatapos po tayo kung ano po yung subject na kailangan nating tapusin, amen. So, yun po mga kapatid, and then one thing more po, pag nag-insight po tayo, hindi po tayo nagpi-preach, amen, at hindi rin po tayo nagtuturo, praise the Lord. So, focus lang po tayo kung ano yung points na natutunan natin, and that will be our insight. Yung deeper po at saka accurate na understanding natin sa natutunan natin for tonight. Amen. Praise the Lord. Salamat po mga classmates. Praise God. So I will proceed with our next lecture po, A King and His Kingdom. So meron pong mga verses na gusto kong i-help nyo ako to read over later po. Tatawagin ko lang po. Meron pong pwedeng mag-prepare ng Matthew 24 verse 14. Matthew 24 verse 14. Pastor Ben, okay ka na, kaya mo po yan. Tapos, Sister Marjodel, nag-ano ka? Matthew 4:17. Sister Marjodel. Matthew 4:17. I-ready lang po, and then I will call later para basahin po siya. And then Luke 4:18 to 19. Sir Erwin, pwede ka niyan po? Luke 4:18 to 19. Okay? Sir Erwin, okay po? Yes po, Ma'am Weng. Okay po. Okay, tapos si Sister Marjodel, nasaan na siya? Ay, nawala. Sige, so, Pastor Ben, pwede ka po sa Matthew 24:14. 24:14. Sister Helen, nandyan ka? Sir Ben, Pastor Ben? Sige po, medyo garble ka, Pastor. Yung speaker mo po siguro.
Ayan po. Okay, sige. Okay na? Good to Okay. go. Tawagin ko lang later po. Amen. So, our subtopic tonight is a king and his kingdom. Amen. Praise God. Kung na-remember niyo po yung sa John 14, yung sinabi na doon ng Panginoong Jesus na I am the way, the truth, and the life. Amen. So, dito po sa A King and His Kingdom, not only was the Lord Jesus Christ the way into the kingdom, but He was also the messenger who announced the arrival of the kingdom on the earth. Before any of us could enter the kingdom of God, we had to know it had arrived and where we might find the entrance. Amen. So, kung example po, kung naimbitahan po tayo na umattend ng conference or malaking events, mga kapatid, mga classmates. So, first and foremost, hanapin po natin kung nasaan yung entrance. Lalo na po pagka kailangan siya ng entrance ticket or pre-book ba siya or kailangan ba may ID ka to get in, di ba? So, ang first na hanapin po natin is yung entrance. Amen. So, before natin makita yung entrance sa kingdom ng Panginoong Hesus, sa kingdom of God, kailangan alam na po natin na dumating na yung kingdom. Amen. Bago natin hanapin yung entrance. Amen. That is why Jesus came. Yun yung dahilan na ang Panginoong Jesus ay dumating. Amen. Jesus' purpose was twofold: to proclaim the arrival of God's kingdom and through His blood, provide entry to the kingdom for all who would come. Amen. Praise God. Yung sa Hebrews po, di ba sinabi doon na um, walang karapat-dapat na dugo ng hayop o ng sino man para itubos, i-redeem sa ating mga kasalanan. Amen. Kundi ang Panginoong Yesus lang. So through His blood, nagkaroon tayo ng entry to the kingdom. Nagkaroon ng pintuan, yung kingdom na nag-arrive na dumating na. Amen. Dahil sa ating Panginoong Yesus, dahil sa kanyang blood. Amen. Sa pagkapako niya sa krus. Amen. The kingdom of God is central to His purposes in eternity. Praise God. So, bakit po dumating ang kingdom of God? Amen. Kasi po, para sa ating eternal life, eternity. Amen. Everything God does relates to His kingdom. Even in the physical realm, God's kingdom was at the forefront in creation and will be the central focus at the end of time. Amen. Diba, kinreate niya si Adam and Eve physically? Amen. Pero ang purpose niya, amen, is for eternal life. Jesus said, amen. Sige, ito po yung sa Matthew 24:14. Pakibasa po. Sino po yung na-assign ko sa Matthew 24:14? Ano ma'am, Bisaya, yung sa akin Bible, Sige lang okay lang po. po. Sir, opo, Sir Ben. Opo, sige po. Go ahead po. Matthew chapter 24 verse 14, ingon siya, ug kining maayong balita may tungod sa gingharian igawali ngadto sa tibuok nga kalibutan, ingon nga pagpamatuod matong ngadto sa tanang kanasuran ug unya moabot na ang katapusan. Okay na po. Ayan na po, Ma'am Wing. Amen. Praise the Lord. Amen. Salamat.
So, na-understand ko rin po siya sa Bisaya, di ba sinabi, muabot na. Amen. Meaning sa English, had arrived, dumating na. So sa English po niyang Matthew 24:14, sabi ng Panginoong Yesus, and Jesus said, this gospel of the kingdom, amen. So ito po pwede po natin talagang i-relay sa ating mga closest friend, relatives, kasama sa church na ang sinabi po dito, the gospel of the kingdom, hindi po sinabing the gospel of the religion. Amen? Jesus said, this gospel of the kingdom will be preached. Preach with ed na po, past tense po siya. In the whole world as a testimony to all nations. And then the end will come. Amen? So ang gusto po ng Panginoon, ng Diyos, itong kingdom gospel, talagang ma-preach po, ma-testify, masabi sa buong nation, sa lahat po ng nations, lahat ng bansa, lahat ng nationalities. Amen. And then the end will come. Amen. If the kingdom is central to all that God is and does, it is only natural to expect that it would also be central to Jesus. Amen. Praise the Lord. Mission and message. Amen. So, kung ang focus po ng Diyos ay sa kingdom, amen, talagang amen po, nakapokus din po siya, nakacentral siya sa mission at saka sa messages ng Panginoong Hesus. Amen. Nung time ng Panginoong Hesus, ang dami niyang ginawang mga pagtuturo, mga messages, amen, na even yung matataas na mga teachers that time, na-amaze sila, amen, kasi hindi pa inabot ng kanilang knowledge yung mga narinig nila sa pagtuturo ng Panginoong Yesus. Meaning to say, ang mission talaga ng Panginoong Yesus is to let these people about the kingdom that has arrived. Amen. Indeed, it was as scripture makes it clear. Amen. So ang Bible po mismo, sinabi niya talaga na clear ang mission ng Panginoong Yesus at ang kanyang mensahe. Amen. Praise the Lord. So dito po, the mission statement of the Lord Jesus Christ. Mag-move po tayo sa next na subtopic. The mission statement of Jesus. Kung sa sanlibutan po natin ngayon mga classmates, lahat halos ng mga companies, praise God, magbubukas na company or any organizations, non-profit organization, non-government organization, everything po, amen, meron muna silang ginagawang mission and vision at saka mission. Na-remember niyo po sa atin sa pag-aaral natin, binigyan tayo ni Sir Nick ng mission at saka vision. Amen. Kung na-notes po ninyo yan mula nung nag-start tayo ng ating online class po, binigyan niya po tayo ng mission at vision. Ano po yung mission natin? Bakit tayo nag-aaral nitong kingdom concept? Amen. So, sa mundo din po, every successful organizations, whether business ba yan, non-profitable group, kahit po sa family, amen, meron po tayong mission or whatever needs a mission statement. Whether it is a formal or written statement or simply an informal understanding, a mission statement should clearly define and crystallize the organization's purpose, philosophy, and goals. Amen. So, meron po tayong purpose at saka goals na dapat nating
makomply sa ating mission. Ang Panginoong Hesus po, yun ang kanyang mission. Amen. Na ma-let known niya sa buong sanlibutan about the kingdom that has arrived. Amen. So every person in the organization should internalize and understand the statement so that all are working together to accomplish the mission. Amen. So kailangan po ng working together, teamwork, para po itong mission na ating ginawa or kahit na anong klaseng mission ng kahit na anong organization, ma-accomplish po ang mission, kinakailangan po to work together. Teamwork, amen. Hindi po pwedeng, kaya po tayo nag-aaral tonight, hindi po pwedeng lahat ng about the kingdom concept sosolohin po ng ating instructor na si Sir Nick. Kaya po isinier niya po sa atin na mag-aral po tayo nitong kingdom concept. Kasi ang mission din po niya is for as many as believers na maka-understand po ng kingdom concept. Kasi for now, parang na-focus na lang tayo sa ating religion concept. What we are doing now with the UPC as an organization, na-focus po siya sa as a religion concept, hindi na po as a kingdom concept. Amen. So meron po tayong a mission statement helps keep everyone on course. Amen. Keep everyone on track. Nasa tamang track po tayo, nasa tama tayong binabaybay na daan. Amen. Yun po ang pinaka-objective purpose ng mission to help each and every one of us to stay on course. Amen. Which is important because the organization's product, service, or message will grow out of its mission statement. Kasi kung meron pong mission, diyan po mag-sprout, diyan po mag-grow, diyan po lalago, amen. Diyan po dadami, amen. Katulad po ng ginawa ng Panginoong Hesus nung time niya, ang dami pong nagpalo sa kanya, di ba? Naalala niyo yung 5 loaves? Sorry po, yung bread and fish na napakarami pong tao na sumunod po sa kanya, nakinig ng kanyang mga mensahe. Amen. Kasi meron po siyang mission. Amen. According to the Gospel of Matthew, yung next po na inassign ko sa Matthew 4:17. Sige, pakibasa po. Meron po tayong na-assign sa Matthew 4:17. Mr. Marjo Del yata yun. Amen. Pastor Erwin Sir po. Romy, nandyan ka. Sir Ben? Pastor Si Erwin. Sir Romy na lang po. Ay, si Sir Erwin, nandyan pa po ba siya? Sir Erwin? Ma-read mo po yung Matthew 4:17. Amen. Yes po, Mamueng. Sige, go ahead po. Matthew chapter 4 verse 17. From Amen. that time, Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Amen. Salamat, Sir Erwin. Amen. Praise the Lord. So, yung unang word po doon sa Matthew 4:17, pasensya na mga classmates ha, andito kasi ako sa office, so medyo, yung ibang staff medyo maingay sila, madaldal sila. Hindi talaga nag-stop din yung mga bibig nila sa kadadaldal.
Amen. So, sabi po sa Matthew 4:17, repent, for the kingdom of heaven is near. Amen. So, yung unang word is repent, di ba mga classmate? Yung mga previous po natin na lecture, ano po yung na-bear sa isip natin sa word na repent? Parati po yung sinasabi ni Sir Nick. Every time po na merong tayong lecture, parati niya pong nami-mention yung word na repent. Kung na-intact po sa ating mga mind, meron po tayong natutunan. Yung repent po, amen, as we have already seen, repent means a complete change of mind. Yung mindset po natin. And thinking, a whole new mentality and a complete change of life direction. Amen? So, pag sinabi pong repent, tayo pong mga nag-aral dito sa Kingdom Concept, kayang-kaya na po natin explain. Pag sinabing repent, complete, meaning to say, 100% na matutwist po yung ating brain, yung ating mind, yung ating thinking, amen? Yung the entire mentality natin mga kapatid, mga classmates, di ba yung brain natin nagko-compose siya ng cerebrum, cerebral, marami pong parts yung ating brain. Meaning to say, a complete change of direction. Kung before, ang direction natin ay papuntang north, ang gusto ng Panginoon papunta tayo ng south. So totally change of direction po. Yun po yung sinasabing repent. Yun po yung pinaka-main na itinuro ng Panginoong Hesus about the kingdom of heaven. Para po magkaroon tayo ng chance makita natin yung pintuan ng kingdom of heaven. Uunahin talaga natin yung ating repentance. Yung total 100% complete, amen, na pagpapalit, change of our life direction, amen. Before po tayo nakakilala sa Panginoong Yesus, may kanya-kanya tayong plano sa buhay, may kanya-kanya tayong direction, amen. Even kahit nandito na po tayo sa isang organization ng UPC, marami pa rin pong divisions. May kanya-kanya pa rin pong grupo, may kanya-kanyang mga way ng pagtuturo, amen, at may kanya-kanya ding understanding sa Bible, mga kapatid, praise God. But then, we're so privileged dahil naka-enrolled po tayo, nag-aaral po tayo nitong kingdom concept. So, nagkaroon po tayo ng direction, amen, na isa lang po ang ating magiging direction. Pare-pareho po tayo, mga classmates. Hindi po pwedeng magkakaiba po tayo ng explanation kung ano po ang word na repent. Amen. So, repent, a total change of our life direction. The kingdom of heaven refers to the sovereign presence and authority of God. Take note of this, mga classmates, napaka-importante po nito. The kingdom of heaven refers to the sovereign, yung super duper na kataas-taasan. Amen. Sovereign presence and authority of God. Authority, mga kapatid, mga classmates, of God, hindi po of religion or of the ministers or of the pastors or of the teachers. Amen. Pero dito po sinabi, sovereign presence and authority of God
Amen. Invading. Praise God. Kung titignan po natin, yung word na invading, talagang, kumbaga, parang intruder, yung pumasok sa bahay mo, tapos in-invade yung buong rights mo dun sa loob ng bahay mo, nawalan ka ng karapatan. Amen. So sa batas natin, di ba, pag meron tayong kaso, tapos bago tayo aarestuhin, kailangan merong warrant, isi-serve yung warrant sa'yo, written documents yun para maka-intrude sila sa house mo, para ma-invade ka nila. Amen. So dito po sa Kingdom of Heaven, mga kapatid, ito po ay total authority ng Diyos, invading and impacting the earthly environment. Amen. So ano po yung earthly environment natin as individual na believers? Tayo po, itong human body natin, amen. Ito po yung tinatawag nating earthly environment. Tayo mismo yung physical body natin, mga kapatid, na kinakailangang ma-invade po tayo sa presensya at sa otoridad ng Diyos. Amen? Invading and infecting the earthly environment. Jesus challenged his listeners to change from a mindset that ignored or denied God's kingdom. Amen. So ang Panginoong Hesus, praise God, nung time na nagtuturo siya, mga kapatid, yung mga listeners niya, yung mga followers niya, amen, gusto niya na matutunan nila yung kingdom of heaven, hindi nila ma-ignore, mabigyan nila ng focus, mabigyan nila ng sobrang grabing importance. So sabi ng Panginoong Hesus, yung mindset nila na nag-i-ignore sa God's kingdom into one that acknowledge and embrace its arrival. So sinabi ng Panginoong Hesus nung time niya, nag-arrive na. Amen. So kailangan nilang i-acknowledge yung arrival ng kingdom at i-embrace, tanggapin. Embrace, mga kapatid, tanggapin. Amen. So balik tayo sa mission ng Panginoong Yesus. Jesus' mission was to proclaim the kingdom of heaven. Amen. First and foremost po, ang Panginoong Yesus, dumating siya dito sa earth, amen, sa sanlibutan. Yung kanya pong mission talaga is to proclaim the kingdom of heaven that had arrived to earth. Amen. This assignment from his Father reflects his mission statement, which he declared on Sabbath in the synagogue in the Nazareth, his hometown. Naalala niyo pa po kung saan galing ang Panginoong Hesus, amen? Yung hometown niya po sa Nazareth, amen. The Spirit of the Lord is on me. Sinabi niya po yan doon, mga kapatid, yan po sa Luke 4:18 to 19. Meron po ba akong na-assign na mag-read ng Luke 4 verses 18 to 19? Yes po, Ma'am Weng. Sige po. Luke chapter 4 verse 18 to 19. And behold, excuse me. And the Spirit of the Lord is upon me, because he hath anointed me to preach the gospel to the poor. He hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering the sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, to preach the acceptable year of the Lord.
Amen. Yan po. Praise God. So kung babaybayin natin yan mga classmate, napakaganda ng mga verses na yan. Kaya nung time na yon, maraming na-amaze, maraming na-shock sa Panginoong Hesus kasi yung mga salita niya, hindi basta-basta, amen? Kiniklaim niya talaga, amen? Kinlaim talaga ng Panginoong Hesus, sabi niya, "The Spirit of the Lord is on me." Amen? Because He has anointed me to preach good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to release the oppressed, to proclaim the year of the Lord's favor. Amen? So itong mga verses na to mga classmate, kung ma-analyze lang talaga ng ating mga preachers, ng ating mga ministers, amen, ng ating mga pastors, amen, ito po talaga yung dapat nating trabaho. Amen? Dapat nating ginagawa. Amen? Ito po to preach the good news to the poor. Talagang sinabi po ng Panginoong Yesus, poor, di ba? Mga tao na naalala niyo yung mayaman na nagtanong siya sa Panginoong Yesus kung ano yung dapat niyang gawin. Tapos sinabihan siya ng Panginoon na umuwi ka, ibenta mo lahat ng properties mo, and then sumunod ka sa akin. Iba parang sobrang nalungkot yung tao, mga kapatid. Kasi itong good news ng Kingdom of God, mahirap tanggapin ng um, mga taong marami ng mga property o marami ng mga bagay-bagay sa buhay nila na parang ini-ignore nila na hindi na nila kailangan itong good news na ito because they think they have all the good things in their life. Amen? Sabi pa dito, He has sent me to proclaim freedom for the prisoners. Prisoners po itong sinasabi, meaning to say, pwede rin pala tayo as a believer, as a ministers, na pumunta dun sa mga lugar na may mga prisoners. Amen? So, nag-dig deeper po ako dito sa meaning ng prisoners. Ito ba ay nagpo-focus lang talaga sa human being, sa tao na nakulong, na merong kaso, criminal cases like pumatay, ng rape, o kung ano-ano pa kung klaseng criminal cases. So, ang na-dig deeper ko mga classmates, ang word na prisoners, hindi lang po yung mga taong yun. Yung word na prisoners is yung na-put into one cell ka, na-put into a place ka na hindi ka na makalabas. Amen? So, ito din yung mga tao na addicted. Yung mga nakulong sa kanilang addiction na hindi na sila makalabas doon. Amen? Addicted sa mga vices. Amen? Sa mga kung ano-ano pa pong bagay na mga hindi kaaya-aya sa Panginoong Hesus, hindi kaaya-aya sa sight ng ating Diyos. Amen. Kung tayo po ay nawawalan ng time, amen, sa ating pagbabasa ng Biblia or sa Word of God, amen, maging aware po tayo mga classmates, amen, ma-evaluate po natin ang ating sarili na baka somehow tayo po ay into a cell na rin po. Prisoner na rin tayo na hindi lang natin na mamalayan. Amen? So katulad po, nowadays po sa sanlibutan na to, nakakalungkot man pero yung Facebook, the other day, meron lang din po akong nadaanan na yung mga vloggers, yung mga gustong kumita sa Facebook,
nagki-create ng reels, meron po akong nadaanan doon na yung ina mismo, binidyo niya yung dalawang anak niya na nag-aaway. Amen, na nagsapukan o nagsampalan. Amen. So, parang yung iba tao, yung mga taong yun, parang naging prisoner na rin sila ng social media. Amen. So, meron ding mga tao na hindi na halos, wala ng araw na hindi nagso-social media. Amen. So, parang sila din siguro, sila din ay prisoners, mga classmates. So, yung word na prisoners, amen, hindi lang siya nagpo-focus na yung nakakulong, but maraming bagay sa sanlibutan ngayon na ginagawa ang tao na prisoners. Amen. Na nakakulong sa isang bagay na hindi nila kayang um, i-lose out, hindi nila kayang makalabas o makawala. Amen. So sabi, He has sent me to proclaim, ang Panginoong Yesus, He sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind. Amen. Hindi, yung blind po dito, hindi lang itong physical nating mata na tinatawag na blind. Amen. Blindness to everything. Blindness sa truth. Amen. Blindness sa salvation. Amen. Blindness sa kingdom concept or the kingdom of God. Amen. Praise God. And to release the oppressed. Yung mga na-oppress, yung mga ginawa ng hindi magandang bagay, yung mga naapi or yung mga na-offend, mga kapatid. Amen. So, kailangan i-share din natin sa kanila yung freedom because of the kingdom has arrived. Amen. Because of the kingdom has arrived, we have the freedom. Makikita natin yung doorway, yung pintuan. Amen. To proclaim the year of the Lord's favor. Amen. Yan po yung sa Luke 4:18 to 19. Praise God. Yung sumunod po dito na slide, mga classmates, reintroducing the kingdom. Amen. So ang Panginoong Yesus po, yung assignment niya is to reintroduce the kingdom. Amen. More than simply revealing the kingdom, Jesus' assignment was to reintroduce the kingdom. Amen. Pag sinabi pong uulitin, parang recap, uulitin, reinstate, sasabihin ulit. Amen. Remind, imamind ulit. Amen. Remember. Amen. Uulitin po. So, ang Panginoong Yesus, yung assignment niya po, to reintroduce the kingdom. Amen. He came to bring back to mankind a knowledge of the kingdom of God. Praise God. I-take note niyo po ito. Dumating ang Panginoong Yesus to bring back to mankind a knowledge of the kingdom of God. Magkaroon po tayo ng knowledge, ng pag-aaral, kaalaman sa kingdom of God, as well as to change their thinking so they might effectively live in that kingdom. Praise the Lord. So tayo po, we are studying the kingdom concept. Amen? So para yung ating mindset, mga classmates, maiba. Amen? Maging effective po tayo to this kingdom. Amen? So gradually, slowly, naaral po natin, nagkakaroon po tayo ng knowledge sa pag-aaral natin through
kay Sir Nick sa pagtuturo niya. And ang Diyos po nagbibigay sa atin ng wisdom para po maging effective tayo dito sa kingdom. Amen. Para magkaroon tayo din ng chance or ng power, ng initiative, ng encouragement, ng authority and confidence sa ating sarili na ma-share po natin sa iba. Na ang dala-dala po natin na gusto ng Panginoong Yesus na maging assignment din natin, tulad ng naging assignment niya, ma-reintroduce natin itong kingdom sa iba. Amen? With a holy passion, Jesus pursued this heavenly assignment before he returned to the throne of his Father. Amen? So, na-fulfill po ng Panginoong Yesus itong assignment niya ito na iniwanan niya po sa mga apostles. Amen. He trained his disciples to continue this mission until its ultimate conclusion. Amen. So, wala pa po tayo sa conclusion kasi hindi pa po bumalik ang Panginoong Yesus. Amen. This kingdom mandate has been passed from generation to generation with varying degrees of success. But, mga classmates, unfortunately, much of the believers, amen, take note nyo po ito, much of the believers, congregations, has lost sight of the message of the kingdom and preaches alternative religious themes. Praise God, hallelujah. Di ba nakakalungkot mga kapatid dahil, amen, yung ibang mga believers, amen, ang focus na po nila is they were a members, amen, members of this church, members of the church, mas maraming members doon sa Quezon City, medyo konti lang ang delegates dito sa Manila. Mas malaki yung church doon. Mas maganda yung church dito. Praise God. So kasi po, yung mga believers, mga kapatid, na lost sight na. Believers na po yan ha. We're talking about the believers, hindi po unbelievers. Amen? Meaning to say, yung mga unbelievers po, yan po yung hindi pa talaga nila na-accept ang Panginoong Yesus as their personal Savior. Hindi pa po sila nakarinig ng tungkol sa salvation. Hindi pa po nila alam ang four gospel, mga kapatid. Pero ang sinasabi po dito, yun ng mga believers. And those believers include us, include ourselves, mga classmates, has lost sight of the message of the kingdom. Kasi po, nagkaroon tayo ng alternative. Amen? Nagkaroon tayo ng alternative na mga religions, mga religious na mga themes. Nakita niyo po kung sa ating mga cellphone, meron tayong mga themes, yung tinatawag na background or backdrop. Theme ba yan ng mga bulaklak or theme ba yan ng mga punong kahoy or theme ba ng mga nature or themes ba ng mga hayop. Amen. Ito po, nagkaroon kasi ng alternative na mga religious activities, na mga religious na mga bagay. Amen. So mismong believers po, amen, na lost na yung sight. Amen. Marami po. Amen. But then we are so much privileged. Talaga mga kapatid, honestly, nung binabasa ko to, talagang ang laki nung impact sa akin and amen. Praise God. Ang laki nung pasasalamat ko. I'm so thankful and grateful na tayo po ay napabilong sa pag-aaral na to. That we still have the chance to go back to being a true believers of the kingdom.
Amen. So tayo po, makakapag-share tayo dun sa ating mga kapwa believers na yung sight nila bumalik po sa kung ano talaga ang tunay na mission na ginawa ng Panginoong Yesus, tinapos niya, itinuro niya sa mga apostles, na iniwanan naman sa atin, mga believers, sa pamamagitan ng Biblia. Iyon po yung guidance natin. Our ultimate guide is yung ating Bible, mga kapatid, ang mga salita ng Diyos, mga kapatid. Iyan po yung ating compass. Yan po yung ating Google. Amen. Nowadays, pag meron kang tanong, meron kang gustong malaman, si Google na lang ang pupuntahan mo. Amen. Pero sa ating pong mga believers, ang pupuntahan po natin ay ang mga salita ng Diyos, ang ating Biblia. Amen. So sabi po dito, praise the Lord, this is a very serious problem. Totoo po yan, mga classmates. Seryosong problema na po ang nangyayari sa sanlibutan ngayon dahil po ang mga believers, somehow, siguro mga 50% po is nakapokus na sa pagiging relihiyoso, religion concept. Yung parang masyado na tayong matakot kung hindi tayo maka-attend ng isang conference or hindi tayo maka-attend ng isang event. Nagkaroon na po tayo ng yung parang nagkaroon na tayo ng konsensya, amen, na konsensya tayo na bakit di tayo nag-ipon, di tayo nag-effort na umattend ng conference na yon, yung event na yon, doon sa India, doon sa Malaysia, or kung saan-saan pa po yan, amen. Kasi po, na-focus na po tayo sa mga bagay ng religion, amen. This is a serious problem, particularly because fulfilling the assignment of preaching the kingdom is the key to the timing of the return of Christ. Jesus said that the end will come after, take note mga classmates, after the gospel of the kingdom is preached to all nations, every tribe, culture, and people group must hear the gospel of the kingdom before Jesus can return. Kung mariremember nyo po yung lecture sa atin ni Sir Nick, ito, kaya hindi pa dumarating ang Panginoong Yesus, amen, kasi hindi pa po tapos. Yung assignment nating mga believers, hindi pa po tapos. Hindi pa po natin na i-preach sa lahat ng nations itong kingdom, amen. The fact that Jesus has not come back yet is proof that his assignment, which he delegated to his followers, tayo po yon, in every generation has not yet been fulfilled. Praise God. Amen. Praise the Lord. So, I will end up with this one, mga classmates. I'm sure mahaba na po yan, praise God. And I'm sure that you get all the important points that you have to be taken off na makakreate po ng ma-remain po sa ating mind, amen. Praise the Lord. Para mabigyan ko po kayo naman din ng chance para po sa inyong mga insights, amen. So, time check, it's 8:30 in the evening dyan po sa Pilipinas. Praise God. So, meron po tayong at least 30 to 45 minutes para sa ating insight, para hindi po tayo masyadong exhausted for the night, since kailangan din po nating magpahinga. Amen. Praise the Lord. So, hallelujah. If
there is anything that Sir Nick would like to add up, or I will proceed with our insight po. Let's go ahead, my boy. Amen. So, I'm sure mga before- classmates na ready na po kayo. Excited po ako sa inyong mga insight. Amen. So, anyone po na ready na, you may just open your speaker. Go ahead. And let us listen to your insight. Anyone po? Anybody na gusto pong mauna sa insight? Sir Junjun, andyan ka po. Unahin na lang kita. Yes po, good Amen. evening po. Marinig ba, ma'am? Opo, loud and clear. Kasi napakagulo dito nasa tabing highway. So Amen. once again, no, good evening. Napaka importante po talaga ng message of the kingdom. Yung sabi niya, repent, or the kingdom of heaven is at hand. So yun talaga ang pinaka determination point po ng Panginoon na dapat nating malaman na kapag mag-repent tayo, kailangan ma-change yung pag-iisip natin kasi kapag ano yung ating iniisip, yun din ang ating ginagawa at saka yun din ang ating parang pag-uugali at saka pag-uunawa at saka yung feeling natin po. Kasi ang kingdom of heaven is peace, joy in the Holy Ghost, and righteousness po. So yun talaga ang pinaka-importante po na dapat nating malaman na pag-iisip ng kumbaga kabubuton sa Ginoo, pagpamuhat sa kabubuton sa Ginoo, sana siya mga igsoon kapamaagi nga anata sa gingharian sa Ginoo nga gitukod niya sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan, mao gyud na iyang gusto nga mahitabo, pero kay nakasalaman ng tao, so niya siya to restore his kingdom, hindi yung religion. Ito rin ang kailangan ma-preach para ang kanyang pagbabalik ay mangyari po. Kasi kapag hindi ma-preach ang gospel of the kingdom, hindi yun siguro ang dahilan kung bakit hindi pa siya bumalik. So napaka-importante, bilisan natin para bumalik na yung Panginoon, ma-preach natin at saka maisa sa isip at sa isa buhay at sa isa gawa natin yung pagiging kingdom concept, kingdom discipline, kingdom principle sa buhay natin everyday po. Kasi ang kingdom of heaven is nasa yun sa kung duha kong tulong nga magahisgot sa akong ngalan, siya anaa sa taliwala. So ang gingharian sa Dios ana lamang mga igsoon sa tao nga adunay pagpaubos, pagpamalandong sa tanang panahon, nga iyang isa-isip mga igsoon nga sa matag karon ug unya ang Dios anaa kanunay sa iyang kinabuhi. So ang gingharian sa Dios dili ni sa mga igsoon makita, kung dili ang gingharian sa Dios dili sa pinagi sa makita sa mata, kung dili ang gingharian sa Dios atong ikinabuhi ang iyang mga pulong. So dalaygon kayo ang Ginoo, mamuyong salamat kayo. Mayong gabi kanatong tanan. Amen. Salamat, Sir Junjun. Amen. Tama po yun. Restore the kingdom. Amen. Praise God. So, kung ready po si Sir Erwin,
Mr. Erwin? Gusto mo pong mag-next? Amen. Sige po. Mamuing, mayong gabi sa tanan. Mamuing, Pastor Nick, ug sa mga kaigsuunan. Salamat sa pagtudlo, Mamuing. A king and his kingdom na sa atong masabtan sa pag-anhi o sa pag-abot sa atong Ginoong Kristo, gusto niya gid nga ibalik ang gingharian diha sa tawo nga ang original niya nga plano sa pagbuhat niya sa tawo nga para sa iyang gingharian ug kita ang mahimo nga mupadayon sa gisugdan sa atong Ginoong Kristo sa pagwali, sa pagbantala, sa pagkinabuhi sa gingharian sa Ginoo nga aton ma-introduce pag-usab ang gingharian ngadto sa uban na kumbaga i-reintroduce ang gingharian ngadto sa mga tawo kay mao man ni ang aton nga origin, mao man ni ang aton gihalinan, gikan kita sa gingharian sa Dios sa langit o sa Dios o ang Dios espiritu, kita ang tawo gibuhat siya spirit being nga gibuhat sama sa dagway sa Dios. So nawala lang ang purpose ng tawo sa panahon nga nakasala, nag-disobey o naingon naton nga ang atong unang ginikanan nakahimo sa pag labag sa balaod sa Dios sa iyang gingharian ug resulta kini naapektuhan ang tanan nga mga katawhan. Pero si Jesus gibalik niya sa iyang pag-anhi nga mabatunan usab naton pag ang mga pulong mahitungod sa gingharian nga ang iyang misyon kag iyang bisyon aton usab mahimo usab nga misyon kag bisyon sa purpose sa Dios nga mapadayon ang gingharian sa Ginoo sa atong kinabuhi nga ang repentance ang kompleto nga kausaban sa atong hunahuna balik sa Ginoo, balik sa gingharian sa Dios. So daghang salamat Mamuing ug mayong gabi pag-usab. God bless po. Amen, amen. Salamat, Sir Erwin. Praise the Lord. Gandang insight po na yan. Amen. So, si Sir Gilbert, ikaw po yung next. Amen. Praise God. Madungog ko, Mamuing. Apo, loud and clear po. Praise the Lord. So, sa namin gabi na to ng mga classmates. Pastor Nick, praise God, Mamuing, salamat kayo sa panudlo no ining kagabion. Praise the Lord. So, nindot kaya itong mensahe karon mga igsoon. Nga topic na to is the King and His Kingdom. So, ang hari o ang iyang gingharian. Dot no, praise the Lord. So, importante na tong bahin mga igsoon nga nindot kayo ang ato ang pagpadayon sa pag tuon ining maong ato ang klase no, praise the Lord. Kay gani sa entrance pa lang ni Mamueng, nag-ingon si Mamueng nga Jesus is the entrance no, through His blood, praise God. So usa ka na ka tinuod man na nga dili man ta magka enter sa kingdom kung wala ang Diyos. Praise the Lord. So importante kay na mga igsoon. Kay gani mabasa na to sa Mateo 24 chapter 24 verse 14 nga sa Bisaya nga og kining maayong balita mahitungod sa gingharian igawali ngadto sa tibuok nga kalibutan. Ingon nga pagpamatuod ngadto sa tanang kanasuran ug unya moabot na ang katapusan. So mo ni ato ang ginahimo karon nga as a leader nga ginawali gid nato ang maayong balita
ay tungod sa gingharian sa Dios. Praise the Lord. Kay mao kini ang katuyuan nato nga kinahanglan gyud nga ang katawhan or ang mga kaigsuonan nga makapaminaw gyud sa pulong sa Dios kay usa kini ka dakong bahandi sa matag usa kanato nga kung atong ikinabuhi ang pulong sa Dios sagid ka na ka nindot nga butang nga iwas ta sa maong mga dili maayong buhat dinis kalibutan. Praise God, no? So importante kay nato na mga igsuon nga doon na gid tay mga knowledge kabahin sa ah, gingharian sa Dios. Kay mao kini ang importante. Mao bitaw na nga sa ato ang kapanahonan karon daghan nag-evangelize sa pulong sa Dios tungod kay ang katawhan gusto nga mapaabot sa kanan kanasuran nga makahibalo gyud kung unsa ang ato ang purpose o unsa ato ang katuyuan nganong nagbuhat ta sa ingon ani nga pamaagi. O muna nga importante kay nato na mga igsoon nga pinaagi sa pulong sa Dios nakahatag ka nato na og kalig-on hatag nato nagkatin-awan sa ato ang kinabuhi. Praise God. Kaya sa kini ka pag preparasyon no nga igsoon nga samtang wala pa mobalik ang Dios mao kini ang ato ang gustong mapaabot nato nga ang pulong kayod sa Dios mao gayud ang atong ikinabuhi ug atong ikinabuhi ngadto sa uban atong i-preach ngadto sa uban para to the point nga mahibaw-an usab kay grabe na kay kung atong balansihon karon sa ginaingon ni Mamuing ganina nga kung unsa ang ato ang panahon karon grabe na kayo katalamak dili na kaayo maayo no mga bad influence na kung atong makita sa palibot una nga kung naa ang pulong sa Dios naa ang gingharian naa ang ato ang ato ang gi tawag ani ato ang gi studyhan as a leadership nga tante na kayo na to sa itong Salamat Mamuing sa pagpanudlo no. Praise God, hallelujah. So salamat mga classmates. God bless mga igsoon. Praise God. Balikan ako Mamuing. God bless. Amen. Salamat, salamat Sir Gilbert. Praise the Lord. Hallelujah. Makabless po ang inyong mga insight, mga classmates. Amen. So, next po natin si Sister Eliza. Ma'am Eliza, pwede ka po. Amen. Amen. Praise the Lord. Good evening po, Ma'am Weng, Sir Nick, at sa ating lahat. Praise God. Maraming salamat sa patuloy na pagtuturo. Praise God. So, ito nga ang aking and His kingdom. Praise God. At yun nga ang mission and message ng ating Panginoon no, na God wants this gospel to preach in all nations. So, yan talaga ang mission ng ating Panginoon no, na i-preach ang gospel. So, yun din ang dapat nating gawin no, na i-preach ang gospel upang ang tao ay maibalik sa kanyang presensya no. Kasi at ang una niyang message, ang unang niyang sinabi ay ang mag-repent no? Kasi alam naman natin na ang tao ay nagkasala no at nawalay sa kanyang presensya. Kaya yun yung dapat talaga nating unahin na tayo ay mag-repent. So yung totally change of mind. Praise God. Kasi nga tayo ay lumaki na o yung isipan natin ay napuno na ng katuruan ng religion. So ang nais ng Panginoon ay mabalik no. Praise God. Kung ano yung itinuro ng ating Panginoon, yung kingdom message, yun yung dapat na maibalik sa atin. Yun nga, yung holiness and righteousness
ay maibalik sa atin. So, kaya dapat talaga na gampanan natin, no, na ibahagi, i-preach ang kanyang good news, ang ebanghelyo, upang ang tao ay maibalik sa kanya. Praise God. At the end, after na ang buong nation o buong mundo ay ma-reach out na, praise God. So, doon na babalik ang Panginoon. Praise the Lord. So lahat tayo, praise God, ay naatasan, no? Praise God, na gawin natin ito. Kaya magkailangan talaga na magkaroon tayo ng burden na may bahagi natin ito. Praise God. So hindi rin ito basta-basta kung wala ang Holy Ghost ng ating Panginoon. Praise God. Kasi hindi natin magawa yan kung wala ang guidance ng ating Panginoon. Praise God. So yun lang po, Ma'am Weng, at maraming salamat po. Glory to God. God bless po. Amen, amen. Tama yan si Ma'am Elisa, amen. So, praise the Lord. Hallelujah. I-next po natin si Sister Grace. Good evening po, Ma'am Weng. Evening, Sister Grace. Go ahead. At The King and the Kingdom, ang nakuha ko pong aral ay yung kailangan po na ma-preach to all nations, tribes, yung sa lahat ng tao sa buong mundo yung gospel ng Panginoon. Pero bilang ano po na marating po lahat ng tao sa mundo na yung para sa akin ang bigat po na yung burden na naatasan tayo ng magsalita. Tapos ang nakuha ko pong aral na hindi siya magagawa, hindi ko siya magagawa kung hindi complete yung tawag niyan, yung repentance, yung changing of the mind, yung tawag niyan. Amen. Repent. Opo, hindi po siya complete kasi masasabi ko din sa sarili ko na nasa ano pa ako yung maano ko na ang bagal pala ng facing ko. Yung facing ko ang bagal na basta nababagalan po ako sa sarili ko na yung need na yung burden ang bigat, tapos yung facing ko ganito na kaya yung pag-share ng gospel of God ay kailangan nandun yung confident sa Holy Spirit, na guided ka ng Holy Spirit, pero hindi yun mangyayari hanggat hindi ka buong-buo. Yun po yung nakuha ko na kailangan talaga ng yung puspusan na pag-aaral, yung repentance po na totally talaga complete. Kumbaga, nawala na yung doubt, yung fear, yung blindness of the truth, yung prisoner sa anumang bagay dito sa mundo, na minsan din nagiging, sa tingin ko, prisoner din ako sa trabaho, na yung halos araw, gabi, nasa trabaho ka, ganun po, na parang dito sa Japan kumbaga ng mga OFW ay alipin ng salapi. So parang naging po, prisoner po sa ganung bagay na dahil sa pera kailangan pumasok, may ganung po na minsan nagiging hadlang. Yun po. Na kumbaga ang dami pa na-realize ko lang ngayong gabi na ang laki pa ng kumbaga construction yung sa sarili ko. Sobrang ang dami pa po na kailangang maisaayos. Yan lamang po, Ma'am Weng. Maraming salamat po. Amen, amen. Salamat, Sister Grace. Amen.
ang ating construction sa ating buhay continues. Amen. Hanggang tayo po ay ma-purify. Praise the Lord. Kaya tama po yun. Kailangan natin ng guidance ng Holy Ghost. Praise God. So next po natin si Sister Young. Diyan ka, Sister Young third. Sister Africa. Magandang Amen. gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Amen. Ang natutunan ko, ang pangunawa ko po dito sa ating natalakay ngayong gabi yung sa A King and His Kingdom po ay yun po, sinabi po na hindi lang po si Jesus ang daan sa kaharian, kundi siya rin po yung mensahero na naghayag ng pagdating ng kaharian na Amen. kailangan natin dito sa lupa. Ngunit bago man dumating ang kaharian, bago man po ito ay ang sino man sa atin ay makapasok sa kanyang kaharian ay dapat malaman natin na ito ay dumating na at kung saan natin makikita ang pasukan. Opo, yun po ba yun? Ayun po ang pagdating po ni Jesus Christ, naunawaan ko po na kaya sinugo niya ang kanyang bugtong na anak para tayo ay iligtas at ibalik sa atin ang nawala sa atin yung kaharian ng Diyos. At isa pa po, may dalawang layunin si Jesus na yun ang ipahayag ang pagdating ng kaharian at sa pamagitan ng kanyang dugo po na siyang nagbigay ng pintuan para tayong lahat ay makapasok sa kanyang kaharian sapagkat ang kaharian ng Diyos ay ang sentro sa lahat ng kanyang layunin sa kawalang hanggan. At lahat ng ginawa pala ng Diyos o ginagawa ng Diyos ay nag-uugnay lamang sa kanyang kaharian na maging sa physical po na kaharian at ang kaharian ng Diyos ay ang ating nais ng Diyos na siya lang na ating i-focus hanggang sa katapusan ng panahon at ang Diyos lamang ang siyang ang nais ng Diyos ay wala tayong ibang ipangaral kundi sa buong mundo at bilang patotoo sa lahat ng mga bansa ay ang kanyang kaharian po at ito rin po ang sentro at misyon ng mensahe ni Jesus na siya rin nating gawing pareho na ito yung ating assignment. At upang kung ating maipalaganap ang kanyang mensahe ay darating na ang pagbabalik ng Diyos at ang kanyang kaharian. Ngunit bago po natin ito magawa o maganap na matupad ang kalooban ng Diyos ay dapat na tayo ay magsisimula sa ating mga kasalanan at ayun po kailangan po talaga natin yung total surrender tsaka magpasakop tayo sa kanya upang maging ganap ang kanyang kalooban dito sa lupa na ibalik ang kanyang kaharian para sa lahat. Yun lang po, sister. Maraming salamat po. God bless us all. Amen. Amen. Salamat, Sister Africa. Amen. Hallelujah. Praise God.
Sister Vanessa, kapag inside kasi, yes. Amen. So, Sister Joy, na-miss ko ng iyong insight, pero it's okay kung mag-listen ka lang. Amen. Sister Yang Third, mag-insight ka. Sister Yang Third. Amen. Wala din. Praise the Lord, Sister Vanessa. Amen. Praise God. So, praise the Lord. Balik na po tayo kay either si Sir Ben or si Sir Romy. Hello, good evening, Ma'am Weng. Apo, Okay. Sir Romy, go ahead po. Okay, good evening po, classmate. Good evening, Sir Nick. Medyo matagal-tagal na hindi nakasali ah. Pasensya na po. Praise God. Napakaganda ng topic ni Ma'am Weng with regard po dito sa Restore the Kingdom, which is alam naman talaga natin na ang design talaga ng Panginoon para sa sangkatauhan, yung kingdom niya na dinala dito sa lupa, na which is kung makita nga natin sa Matthew chapter 6 verse 9, thy kingdom come, thy will be done. Ito yung kingdom na gusto niyang i-duplicate dito sa lupa, na which is the total happiness na maramdaman ng mga tao, na which is pareho doon sa gingharian niya o yung kingdom niya doon sa heaven. Yun nga, sa Genesis chapter 1 verse 26 up to pabalik-balik na kinote ni Sir Nick, na para ma-internalize talaga natin na talagang binigyan tayo ng Panginoon ng authority na para to dominate and then to manage lahat ng creation na ginawa niya dito. Na which is, kung titingnan niyo po, it's like a king eh. King and his kingdom. Tama po yun. Yun po ang original talaga design sa tao. Yun po ang design ng Panginoon para sa atin. Kaya lang, sad to say, nawala yon dahil sa pagpakasala ng tao sa isang utos ng Panginoon. Totally nawala yon. And then, ni isa sa mga tao, kasi nagpropagate na yung tao at the time na nagkasala yung tao, ni isa sa kanila doon, talagang hindi nag-reach out sa Panginoon, no? Talagang as in, they are continue propagating and then doing things dito sa mundo. But God, because God so loved the world, yun nga sinabi sa John 3:16, talagang mahal talaga niya yung tao, kaya humanap siya ng paraan to reach out these people through the prophets, mga mediator, na para maibalik niya talaga yung tao doon sa original design niya na kingdom. Praise God. Kaya lang, for how many prophets, ang maraming mga ginamit niya, talagang nagpipail talaga siya. Hindi talaga siya perfect. Kaya we are so lucky na talaga siya yung talagang pumunta dito, bringing the teaching of the kingdom. Parang kumbaga parang siya yung na-erase yung buong kingdom na una niyang binailed. Ngayon, wala nang ni isa doon na para ma-restore niya, even though he keep on reaching the people, na para maibalik ito doon sa gingharian o doon sa kingdom na gusto na original na binild niya. Pero meron sigurong masustain for how many years, kaya lang mawawala ulit, katulad ng Israel. Talagang ito yung mga chosen people niya, but kung wala na namang intervention niya sa matagalan, napupunta na naman sila doon sa pagkakamali, or naiiba naman yung ano nila, yung way of worshiping. Minsan napupunta na sa idols. Kaya ito, we are so lucky na in the last age na talagang pumunta yung Panginoon, bringing the message of the kingdom to restore the kingdom, the kingdom nga ito yung original design na gusto niyang i-restore balik. Tama yung sinabi doon sa
Matthew chapter 4 verse 17 na repent, which is the total change or total transformation, total renewing to change the direction of life, because the kingdom it is at hand. Kung hindi kasi natin i-change yung direction or total change yung mindset natin, kasi sabi ko nga, totally nawala yung tao napalabas yung tao doon sa kingdom na original na dinesign ng Panginoon, which is yung Eden is a kingdom yun because that is a perfect happiness. Kung titingnan niyo po sa dictionary, Eden, ano yun, it's like heaven. That is a complete happiness ang tawag nun. Kaya God want his people, gusto niya sa tao na ma-experience niya yung happiness, kung ano yung happiness doon sa heaven. Gusto niyang ma-experience sa tao dito sa earth. Yun po ang original design niya. Kaya nga ginawa niya una yung mga isda, lahat, everything na need ng tao, kahoy, mga foods, fish, everything. Kasi gusto niya, hindi mag-uulan tao ba? Hindi siya magsad na kung anong kakainin niya bukas, asaan siya pupunta para maghahanap ng pagkain. Wala walang work. At saka hindi siya kasi nandyan lang lahat. And then over all this creation, mayroon siyang tinatawag na authority. Ang ibig sabihin, kaya niyang kamayin yung leon ba yon, o sino ba yung gusto niyang kainin, o sino ba yung gusto niyang himasin doon, o sasakyan. Walang problema because His authority all over the creation of God. Yun ang binigay na power Kaya king talaga yun. Kaya lang, nawala yon. But God so love his people, so love the world, he gave his only begotten son, which is through Jesus, na pumunta dito, bringing the key na para mabuksan ulit, tama yung sinabi ni Ma'am Weng kanina, na mabuksan ulit yung nawala, mabuksan ulit yung sabi pa nila, lost kingdom, na hindi na makita ng tao kasi yung direction of mind is, na sila kamunduhan na talaga yung direction of mind nila. Yes, meron man sila mga religious group kasi iba yung mga teaching, pero iba yung way of teaching nila hindi papuntang kingdom, kung hindi in the opposite direction. Actually, parang papunta tuloy doon sa hell. Praise God. Sad to say, etong nangyari ngayon sa mundo natin, medyo ang dami ng religious group, but they are not teaching the kingdom, which is napaka-klaro naman, napakalinaw doon sa binasa ni Ma'am Weng, binasa kanina sa isang classmate natin sa Matthew 24, verse 14 yon, na sinabi doon na in this gospel of the kingdom will be proclaimed throughout the whole world as the testimony of all nations. Ang ibig sabihin, kung talagang hindi natin ma-preach ito, talagang hindi pa talaga babalik ang Panginoon because ito yung gusto niya na i-proclaim sa whole nation Kaya lang, lucky tayo, pero napakalaki ng responsibility na ibigay sa atin because hindi lang siguro tayong grupo na i-teach, marami-rami na. Pero ito nga, parang yung burden na para ma-propagate, para ma-spread itong balita about the kingdom, nandito sa balikat natin. And we need to do it kasi ito yung talagang mandate ng Panginoon from the apostles to us until the generation, hanggang maisakop o hanggang ma-spread sa buong mundo talaga yung the good news about the kingdom. Sad to say nga, instead na kingdom yung ipipreach, tama yung sinabi ni Ma'am Weng, nagiging religious na tayo Nawawala tuloy yung mindset of kingdom na supposedly ito yung original na gustong ituro ng Panginoon sa atin from the beginning, doon sa mga apostles niya hanggang ngayon. Kaya lang 2,000 years ago, yes, presko pa yung kingdom, lumihis hanggang nawala na tuloy. And we are so lucky that Sir Nick is here to teach us again, to restore, parang naibalik yung teaching, parang nagiging restoration o reintroducing the lost kingdom na unang dinisign ng Panginoon sa atin. Kaya malaking malaking responsibility po para sa atin na dahan-dahan na yung mindset natin na nagiging kingdom mindset, and then talagang nandito na tayo
and we need to propagate it, and we need to teach it also, not only to our family but to our neighbor, to co-workers, and even our friends and the whole world talaga. Praise God. Yun lang, Ma'am Weng. Marami pong salamat. God bless everyone. Amen. Amen. Salamat, Sir Romy. Praise God. Grabing insight na yun. Amen. Complete. Intact. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. So, Sir Ben, Pastor Ben, your turn na po. Yes, Ma'am Weng, magandang gabi. Praise God. Amen. Classmates, Sir Nick, and sa lahat, no, magandang gabi sa inyong lahat. And about kaharian, no, ang ating subject ngayon, concept, kingdom concept sa ating Panginoon. So, ang aking naintindihan dito sa ating subject ngayon, Ma'am Weng, sobrang blessed ako na lalo na yung insight sa lahat, napaka sobra kanindot. Amen. So, naintindihan ko dito sa dala, no, in the life of Christ, na ito po ay pinefretch, no, giwali ni Jesus, amen, sa kanyang panahon, doon sa kanyang disciples. So, naintindihan ko dito, kailangan to na tanggapin. So, tinanggap naman ng mga apostles ito. So, ito nga, pinefretch nila. Sa naintindihan ko to, ito ang naintindihan ko, Ma'am Weng. So, natanggap o tinanggap ng mga kanyang disciples. So, ito ang aking naintindihan. At actually, nakita din natin, praise God, sa kanilang panahon, sa mga disciples ay sinamumuhay nila at namuhay sila as a kingdom principles. And tinanggap nila bago na pagkatapos nila tinanggap, lalo na ito si Matthew. So, ang pagkatapos sa kaniyang pagtanggap, so makita natin dito sa Matthew chapter 4 verse 17, doon ang ginawa nila. Ginawa na din nila ito. Napakaganda sa sinabi dito, praise the Lord. Sukad ni adtong higayuna, si Jesus misugod sa pagwali nga nag-ingon, paghinulsol kamo kay ang gingharian sa langit haduol na. So ito po ay senior din sa mga apostles sa iba't ibang lugar, no, sa lahat ng mga kasama ni Jesus sa kanyang panahon. So dito din sa Luke, no, yung isa pang tatlong yung binigay ni Ma'am Weng, binigay mo kanina, Ma'am Weng. At ang naintindihan ko dito din sa kanilang pag-preach is marami ang kanilang nagawa. Andun ang kapangyarihan dahil binagyan sila ng Diyos ng kapangyarihan dahil tinanggap nila. No? Naging makapangyarihan sila dahil naintindihan nila about kingdom concept. Kanang katuyuan ni Jesus Christ. Tapos naman, dito na tayo. Amen. Dito na ako sa ating panahon, Ma'am Weng. So, dito sa ating panahon, ngayon din, ganun din, praise God. No? Kailangan din natin ito, tanggapin. Pagkatapos natin tanggapin, praise God. At dito tayo ngayon, nag-aaral tayo about dito. Dahil hindi natin ito hindi natin ito na intindihan. Actually, binalik-balikan natin to binabasa. Praise God, pero hindi natin makuha yung points, yung totoong yung kahulugan. Nandito na, ang dami na natin nasabi dahil naintindihan na natin, natanggap na natin, tinanggap na natin. Tapos, binuksan na din sa Diyos ang ating mga mind, praise God, at naintindihan natin. So, ang gawin na rin natin din dito is yung katulad sa ginawa ng mga apostles. So, yun lang, Ma'am Weng, maraming salamat. Ang ang ginawa ng mga apostles sa kanilang panahon, pagdating sa ating panahon, ganoon na din ang ating magagawa dito, mga kapatid. So, actually, nagworry ako, Ma'am Weng, minsan, actually nga, nagpe-preach ako, praise God, minsan, no, binigyan din ako ng pagkakataon ng ating mga leaders dito, lalo na sa ating pastor.
So, medyo masaya ako sa mga panahon na yon. So, sabi ko sa sarili ko, thank you Lord dahil nagawa ko na din sa hinay-hinay. You know, Amen. akala ko na ano, Ma'am Wing, akala ko na okay na. Is yan. Pero pagkatapos doon, so, nakita ko talaga na minsan may nagsasabi na ganon, ganyan. So, mahirap talaga, Ma'am Wing, no? Na mag-fritz ng hindi Amen. nila napag-aralan yung ating napag-aralan. So, mahirap talaga Amen. natin isihin. So, ang Panginoon ang bahala doon, Ma'am Wing, hindi na ako, sinabi ko na lang sa sarili Amen. ko, ikaw nang bahala, Lord. Basta ang importante sa akin na masabi ko to dahil ito ang napag-aralan ko sa salita mo. So, maraming Amen. salamat. Yun lang ang aking naintindihan at nakuha sa gabing ito. God bless mga classmates in Moming. Amen. Amen. Praise the Lord. Salamat. Pastor Ben, tama po yan. Amen. Basta ang assignment po natin is ma-preach sa kanila ang kingdom of heaven, kingdom of God. And then yung keyword po natin is yung repent. Amen. Nung time po kasi ng Panginoong Yesus, wala po siyang itinuro doon na iba-ibang klase ng pagtuturo, but then parati pong repentance, parati pong salvation, paano maka-enter sa kingdom of God. Amen. So next, si Sister Jen, kung gusto mo bang andiyan ka Sister Jen or si Sir Felix po? Habol po kayo sa insight. Hindi na po siguro praise the Lord. So last call po kay Sister Vanessa. And Sister Yang Third. Amen. So, praise the Lord. Wala na po. Amen, mga kapatid. Wala na po akong na-miss, mga classmates. Praise God. So, I will conclude this lecture for tonight. Bear in mind po na ang assignment natin is to let the people know about the kingdom of God. Na iyan po ay they can only enter into the kingdom of God. They can start knowing the way, the door, amen, by the word repent. Amen, repentance. So, yan po yung ating keyword na parati nating i-share or ipi-preach or i-exhort kung ano ang deeper na meaning nitong repentance. A total change of mindset, both inner and outward, itong ating physical body po. Amen. Kasi as what I've said before, nung time ng Panginoong Yesus, wala po siyang mga maraming part ng ng preaching, kundi puro repent lang po, puro repentance. Kasi everything after we repent, after a total change of mindset, magpa-follow po lahat. Magpa-follow po yung tungkol sa preaching ng faithfulness, tungkol sa salvation, tungkol po sa prosperity, sa blessings, sa doctrine, sa oneness of God. Amen. Pero ang pinaka number one po na dapat talaga nating i-preach or i-share or i-exhort or i-announce, amen, na mensahe is the kingdom of God that has arrived. So, kailangan nila ng repentance. Amen. Praise the Lord. So, iyan po yung ating conclusion. Iyan po yung ating mission and assignment to continue what the Lord Jesus Christ and His apostles have done. Amen. So, sa atin na pong mga believers ngayon, the duty is already laid down in our hands to continue
going to the completion. Amen. Praise the Lord. So may I request Sir Romy to close us in the word of prayers. Praise the Lord. Let us pray, mga classmates, to close this lesson for tonight. Praise God. Dalaygon ka o Diyos sa walay katapusan. Salamat o Lord God. Labi na gyud sa among lesson, amahan, nga na-enlighten o Lord God ang among hunahuna. Salamat o Lord God sa amo ang mentor, sa amo ang presenter, Ma'am Weng, and also our Sir Nick, who bring this good news o Lord God to all of us, especially the teaching of kingdom, O Lord God. Thank you, O Lord God, for all the lessons that we learned tonight, O Lord God, and we close this tonight, O Lord God, and we ask and we pray na ikaw magaproteksyon sa matag usa, O Lord God, sa laing-laing dapit nga naa sila, O Lord God, sa ilang trabaho, sa ilahang negosyo o sa tanan mga sa ilang buhat, O Lord God. Ako nagaampo nga ikaw magabless kanunay kanila. I-bless mo ang matag usa, O Lord God, in Jesus' name. Amen and amen. Amen. Thank you, Praise Ma'am Weng. God. God Salamat bless. mga classmates. God bless everyone. God bless. I would Thank like you. to remind yung iba nating mga classmates. Amen. If you can try your best and do your best na maka-attend po sa ating mga lectures as much as you can. Amen. Praise the Lord. And we miss you, all of you, ating mga classmates. Good night sa tanan.